minamahal na nagbata ng tuwiran. Ano baga ang oras na ito na di ninyo nasisilayan ang sa inyo'y katuparan kung ano ang binatahan, kung sa puso nyo'y dumata wagas na katapatan, sa isipay ninyo'y tagla liwanag na di namamata. Ano nga bang inyong magagawa sa buhay nyo dito sa lupa? Ni wala nga aking mga mahal, kundi nga aking amay dulong sa inyo na magbibigay na lubos na katatagan, at yaon ang inyong asamin na sa buhay nyo'y tuwirang kamtin. Ano ang sa aking alay na tuwiran nyong marapati, kamtin at buong buhay na sa inyo'y di na marapat mawala. Yaoy ang aking liwanag na taglay sa buong buhay, na kailan may walang makakagat, sino may walang makapapatay. Yaon ang nasa kong sa inyo, idulot na mainam sa inyong buhay ay matamo, at di na kailan may mapara. Bako sa inyo ay manahan, at tuwirang ito'y gawin na mabuti kailanman. Aring bagay na di marapat sa inyo mawalan. Kaya't yaong aking habilin, magimpok na karapatan ay dapat niyong ang gawin habang kayo ay may buhay. Subalit ang impukin at lungkuming tuwiran, yaoy di mga ngalawa, di kakainin ang tanga, ni di mabubulok yaan. Ano ang bagay na yaon? Yaoy ang aking kabutihan at kabanalang taglay sa pamamagitan ng aking espiritu. Espiritong walang maliw na dulot ng Ama sa inyo, at dudulot ko namang lahat. Yamang ako ang tumanggap na nauna sa inyong lahat. Wala pa kayo sa lupa, natigib nang nagdusa na, nakakibat ko'y Ama, kaya ngayon aking alam ang yaong inyong katatagan, upang kailan may di mapara yaong inyong kagalakan. Anong malay ng sinuman yaong aking pagdating, sinong makatatantong nilala sa aking mga gagampanan. Anong malay ng sinuman sa sasapitin niyang buhay, kaya't ang wika ko't bigkas sa inyo ay bulayin, tantuin niyong mainam. Kayo'y mapapalad na nilala, sa panawagan ay nakamta, ninyong tinalima at tinunod, sa damdamin ko'y sa inyo'y alam, sapagkat kung kayo lamang, di nyo ito pagkukulang, at yaw ng patutuko, bawat lingkod ko'y may alay, akong di malirip man.
nagtala at nagbigay. Pagkat di ganang sambi nitong si Constancia sa inyong lahat, ako ay inyong pagdiwa, ako inyong karangalan. Gunitain ang lumipas na 8 taong na bilang. Di isang salita'y walang binikas, akong nagpunyagi, akong sa inyo'y nagdala, akong sa inyo ay nagpadama, upang tupdin nyo't to't gawin. Patutoong ako man din, na siyang sa kanya'y inaalaya, at ako rin naman sa inyo, na tinanggap na lubusan. Kaya't ano ang marapat, kung sa inyo ngayo'y tupdin, kayo'y aking aliwin, at palakasin ang damdamin, kung kayo ay maninimdim. Bakit dito gagawin? Yamang ako'y ama ninyo, at ama nyo'y ako pa rin, bilang anak sa inyong lahat. Na paano'y taglay ko, yung kanya at ako rin, bilang sa inyo'y mag-inyo, at sumaakin din naman kung paano aking ginampanan, na di man nyo maniripyan sa pamamagitan ng Espiritong taglay, yao'y aking ginampanan. Halina kayo, mga mahal ko, binuksan ko isipan nyo, upang ganang malirip nyo, matanto nyo wika ko at salita kong binitawan. Mapagpulay-bulay ninyo, na kung ano ang layon ko, maging layon nyo rin ito, tatamasahing ganap nyo. Yaong sa akin liwanag, at yaong sa akin ay lakas, na di ganang aking lakas, kundi bahagi lang ito, na binahagi ko rin naman sa inyo, ako sa inyo. Yaong si Constancia at ako, at ako'y sumainyo, maging siya'y isa sa inyo. Kaya't ang nasa kong tubdin, yaong nasa habilin ng Ama sa inyong lahat, na inyong matatawa nang dahil sa aking pangalan, at di pangalan ng sinuman. Kaya't kung ito ay taglay ninyo, di bagat lalakas kayo, titibay na totoo. Pagkat siyoon ang layon ko, palakasin ang mahina, patatagin ang marupok, tanglawan ang nadidimlan, at ang nawalay ay likumin. Hanapin at aking ibalik, at sa may sulit ko, sa takdang panahon na gagawaran kayo ng takdang marapat, at gantimpalang karapat-dapat sa bawat inyong ginawa, sa bawat inyong mga gawa. At kung paano nga ito hindi ninyo magabatid, at di ninyo magagawa masuri at gawin kung ano ang takda. Kaya't aking binibigay ang kung ano ang marapat, upang sa inyong lahat ang tumanggap ay magalak, at ang tumanggap na nagalak, makapanahan siyang ganap, at ang liwanag na dulot di mamamatay habang siya'y nasa lupang taglay. Halina, halina kayo, namnamin ang tinuturan ko, ganang pagkatao'y di mawiwika yaon, at di mawiwika ito,
mga sasambitin ko pa. Kaya't kung paano ako ay sumainyo, sumasakin rin kayo, taglay ng aking espiritu. O ama ko, yamang sila'y naririto, pagkatutong ganap, ang sa kanila'y matanggap, liwanag ay manangganap. O ama ko, sila'y hinahain ko sa'yo, pagkat bilang sila'y tao, tunay na marupok na ama ko, kaya't ang tibay at tatag, ipahiram mo ang ganap, upang ganap na matanggap, ang sayo ay kabutihan, at sila'y makatupad. O ama ko, walang nakababatid dito, maliban ikaw na saksi ko, sa ginagampanan ko kay Constancia, na kung paano'y nagtupad, yung nasa't habilin mo, natupdi ng sa'yo, igawad kong marapat sa mundong iyong mga anak, ang nakatatahan at tumatahan sa iyong kalupaan, na hinanda at pinaghandaan, sa mga anak mo'y bibigay, kung paano natupad yung habilin mo kay Abraham, magtibay manalig lamang, makakamtan niyang tuwiran, salita mong kay ina, hanggang sa dumatag ang mula sa kanyang lahi, si David na pinagmulan nitong sakipagsilang, sa daigdigang ito na tinatahanan ng iyong mga anak, nun ngayon at kailanman. Sa kanila'y kamti, yaong sa'yo'y dapat. Nagkarameneyahana, nagkarameneyahana, nagkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba siya? Purihin, purihin, purihin. Salamat sa inyong mga nagbata, naghintay at nakiisa. Hindi naman po ako natutulog eh. Pangunahin, udyok sa akin damdamin. Naunay nilalabanan ko at bilang tao iniisip ko, ba't kaya itatala ko pa dito? Samantalang, ang pagdulog ko ay dinig mo at marapat na ako lamang. Subalit tinuran, bakit ko'y kahihiyang ilaganap sa buong daigdig kung mababatid nila at mababasa ang aking laman ng dibdib tungkol sa pagpapasalamat sa Kanya. Kaya po, ngayon, sa Facebook ay nagtala ng pasasalamat hanggang sa ako'y luluwal na po sana at naririnig ko na po. Subalit, anak, ang pag-aanibersaryong pagdiriwang ay sa 8 taon, hindi sa 7. Saan baga ang pagitan ng oras para masabing 27 na eka? Kung magkagayon, anak,
Huwag kang luluwan, sapagkat ang nagbatay, nagbata. Ibang nagbata sa hindi nagbata. Ang naghintay, naghintay. Ibang naghintay sa hindi naghintay. Ang tumanggap ay tumanggap. Iba ang tumanggap sa hindi tumanggap. Mga minamahal, ano nga ba ang nais ng Ama sa lahat ng mga anak niya? Makiisa, makipagtotoo, at maging tapat. Ngunit, lahat ba ng nais magpakatapat at maging totoo sa kanyang kapwa ay paniniwalaan ng kapwa pagdaka? Hindi. Maging sino man, kung ang isang anak na wala ng dungis, bahid kasalanan, hindi lahat ay tumanggap, nagtiwala. Kaya't katakata ka ba kung ang kapwa ninyo'y hindi pagdakay paniwala at tanggapin ang lahat? Hindi. Sapagkat sa isip at damdamin ng tao, batid ng Ama kung sinong nakikipagtotoo at kung sino ang hindi. Batid ng Ama kung sino yung sumusuri, na mayroon lamang hinahanap at gustong maikwento, at yaong totoo na nakikipagtotoo sa kapwa niya tao. Mga minamahal, o kay ganda't kay inang pagmasdan. Sa may karangyaan ng buhay, wala nang silbiyaan. Subalit, hindi kayang gawin niya ng katauhan at di kayang isipin na ito'y gawin. Kaya't, maliwanag ang patotoo sa inyo. Ang Ama'y liwanag. Ang Ama'y kasaganaan. Kaya't kung sa Kanya mananahan ang tao, sinong madidimlaan? At sinong gugutumin ang tiyan? Mga minamahal, kapag ang nagsasalita sa kapwa ay, lumaban kayo eka, at di kayo pababayaan, mahirap lamang. Paniniwalaan ba? Ba't eka, hindi ka naman yumaman na. Patuloy ka lang eka nagsasabing, lumaban ka eka, at uunlad ang buhay. Ba't eka, hindi na umunlad ang buhay? Ang tanong, sa pag-unlad lang baga sa buhay, ang sinasabing, uunlad? Ang tunay na ang Ama ang sa isip at damdamin ay nakatala sa Kanya, ang pag-unlad sa pananampalataya, ang paglawak ng pangunawa, at ang mabuting pandamay biyaya, sapagkat hindi lahat ng tao ay tatamuhin ito. Yaong umunlad ang pananampalataya, yaong lumalim ang pananalig, yaong maging tapat sa Ama at maging makatotohanan, at yaong maging payapa ang isip at kalooban. Mga minamahal, ito'y biyaya. Kaya't kapag tinamasan ninyo't kinamtan ng kapayapaan, biyayang walang kapantay. Kapag tinamasan ninyo ang kagalakan sa kalooban at kasiyahan, biyayang walang kapantay, sapagkat hindi kayang pantayan ang bagay para masiyahan at magalak. Subalit, kay palad niyong masigit kung tinamasan niyo na ang magandang buhay at naging tapat at makatotohanan pa kayo sa Ama ninyong tinatawagan. Mga minamahal, sino nga ang magtitibay? Sino nga ang maniniwala kung siya'y dumaranas ng hirap? Kung siya'y dumaranas ng sakit, kung siya'y dumaranas ng iba't ibang pinagdaraanan. Wala sa bilang tao. Subalit mayroon kapag ang Espiritu Santo ang tumutotoo tapat na suma sa inyo. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan. Kaya't ang suma sa Espiritong totoo at taglay ang Espiritu Santo, kasiyahay nasa Kanya. Katapat ay taglay niya. Pagiging totoo ay suma sa Kanya rin sapagkat siyaon ang taglay ng banal na Espiritu. Kaya't sa inyong lahat,
Kung nasiyahan kayo sa inyong pagpupuyat, uuwi kayong may galak. Kung nagbata kayo at may galak, uuwi kayong masigla. Kung kayo'y sumigla, hindi lamang ngayon ang taglay niyong yaon, kailangan habang may buhay. Buhay ba nga ma? Paano ba naipagbili? Paano naipagbili ang isang Hesukristo? Sa paghahangad, di ba ga? At siya ng tao, kaya kang ikapagpalit, kayang palitan ka ng taong di tapat at totoo sa'yo sa pamamagitan ng bagay, ng salapi at pagkain. Subalit, kabag-bagang mga taong gayon, sa kabila ng pakikipagtotohanan mo at pagiging matapat mo, nagagawang ikay talusirain dahil sa gayon, sinong may sala? Kaya naman ang isang Hesukristo, hindi inalintana ang bagay na yaon sapagkat pinatotohanang hinubad ang kapangyarihan na Diyos ng katotohanan at lahat ay tinalikdan alang-alang sa gampaning gaganapin sa buhay. Kung magkagayon, ang tapat ay tapat, ang totoo ay totoo, ang marapat at dapat sa Ama'y nagmula, ang isip at damdamin ang naghari siya. Mga mahal, anong silbit kabuluhan ng mga bagay na ito? Ang saging ay nagmula sa isang puso. Nang bumuka ay maraming naging piling. Mayroong pusong ilan lamang ang kanyang piling ng saging. Mayroon namang pusong lumaylay hanggang ilalim. Gayon din ang tao. Mayroong puso nakakarampot ang pagmamahal. May pusong marami siyang minamahal at mamahalin. Habang siya'y nabubuhay, hindi mamamatay pagmamahal. At sa iisang damdamin na pinagmulan, kapag taglay ng sinuman, hambing sa piling ng saging, isa lang ang lasa niyan. Ilan man ang naging piling na yan, at ilan man ang naging saging sa bawat piling, kapag kinuha niyo yan, kung saging na turdan, turdan ang lasa hanggang sa kaliit-liitan. Kung saging na saba ang lasa niyan hanggang kaliit-liitan. Subalit, kailanman ay di masasamahan ng lasang mangga. Kaya't ang tunay na iisa ang damdamin at Ama ang pinagmulan. Saan man bumaling, pumaroot, sumuling, iisa ang damdamin. Yaon ang katotohanan at pawang katotohanan. Kaya nga, ano nga ba ang layon at dasa ng Ama? Sa tuwing ay may bunga ang halamang sa Kanya. Sa tabi ng batisan kung may punong nakatubo at saganang nakasisipsip ng tubig, kailan may di nangunguluntoy ang kanyang mga sanga, maging dahon niyang taglay. Kaya't may pag-asang magsisibol sa tuwing na ang bunga. Ngunit paano kung natigangan na siya? Mayroon pa bagang magiging matibay na bunga siya? Mga mahal, mahirap labanan ng antok. Mahirap labanan ng puyat. Mahirap labanan kapag hindi ka lumaban. Kaya't anong silbit, anong saysay kung kanina'y buhay na buhay ang diwa mo at ngayon patay na. Kung kailan dumating ang hinihintay mo, doon wala ka nang magawa. Para lamang ikaw ay may ilawan na kulang sa langis.
Nang dahil hindi ka handa, hindi mo alam kung anong oras luluwal ang iyong hinihintay na ikakasal, nang dumating ay tigang ng langis mo. Subalit, ang taong handa, hindi mauubusan. Tumungo ka man sa gyera kung handa kay hindi ka mawawala ng lakas. Sapagkat, hindi ikaw ang magbibigay, kundi yung hinanda mong puso dahil pinatatag at pinatibay ng iyong katapatan. Natupdin at gawin ang iyong tungkulin at habilin. Mga mahal, mahirap ang inaantok. Mahirap kapag hindi natutulog. Kaya ang dalawang ito'y kapwa mahirap. Kapag di ka makatulog, mahirap. Kapag antok na antok kay mahirap din naman. Kaya't ito ang kapwa linalabanan. Kapag hindi ka makatulog at marami kang iniisip, si Satanas ay nasa sayo. Kapag inaantok ka at magandang pangungusap, si Satanas ay sumasayo rin. Kaya't, paano ngayon si Kristo sa buhay mo? Kung kanina'y kay Kristo ka, ngayon kanino ka na? Kaya, hindi mo maunawa ng, this is the way, the truth and the life. Sino ang this is the way? Ng tama ng buhay, sa tamang buhay. Ang daan papuntang Bisal? Ang daan papuntang Bahay Pare? Ang daan papuntang Palige? Hindi. Ang daan ang katotohanan. Buhay ba nga, Ma? Mga minamahal, ano naman ang matamis na ito? Kung ang puso ninyo'y laman ay Kristo, at sa taluktok ng damdamin at kaisipan ninyo'y Kristo parit Ama, diretso ang tamis na panlasa nyo hanggang wakas ng buhay nyo. Hindi kayo kapapaitan at di tatabang, lalong hindi papakla, ni aasim man lang ang inyong buhay, kahit sabihin niyong di kayo sagana. At maging saganang-sagana man kung wala ang ama't anak, mapait parit masaklap ang kasasapitan. Kaya't pantay lang. Kaya't huwag sabihin ng tao, mayaman yaon, hindi masaklap ang buhay. Mahirap ito, masaklap ang buhay niya. Pantay lamang. Mayaman at mahirap kung kapwa wala ang ama, parehas sila. Kasasapitan nila'y iisa lang. Sa wakas ng buhay, saklap ang kinamtan. Kaya, mayaman, mahirap, pantay ang pananaw ng ama. Mayaman, mahirap, pantay pagmamahal niya. Mayaman, mahirap, pantay ang gawa niya. Kaya't sa mayaman at mahirap man kayo, isa lamang tawagin nyo. Isa lamang ang sambahin nyo. Sa katotohanan at katapatan, walang dilit iba, yaoy amang mahal. Kung magkagayon, at kayo'y iisa nga, masdan ninyo ang 7 anghel na ito. Sa panahon ng 7 anghel, gumawa sa lupa. Sa panahon ng Espiritu'y lalong gumagawa. Kaya't, kayo baga ay nag-iisa? Hindi kayo maaaring mabuhay ng nag-iisa. Kaya't, kung mabuti ang gawa nyo, kapwa nyo'y anghel nyo. Kung maganda ang gawa nyo, kapwa nyo'y anghel nyo. Kung may maganda, mabuting ugali kayo, kapwa nyo'y anghel nyo. At maging kayo'y anghel ng kapwa nyo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, nagnanasa ka bang maging anghel ng kapwa mo? At ikaw ba naman ay naging ganap na anghel ng kapwa mo? Hindi ka magiging anghel na tatawagin kung masama ang ginawa mo. Ikaw ang tinatawag na masamang espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya kung papaano ang nais at nasa ng Ama, mula sa simula,
hanggang wakas, walang katapusan ang bahagi niya sa buhay. Kung papaano sa taas ay may taglay na siya, sa babay mayroon pa rin. Kaya't sinong ama ang kulang sa bahagi niya? Wala. Kompleto. Kompletos rekados, kompletos pagkain, pati tubig na inumin. Buhay ba ang ama? Sa makatwid, ang bawat hain na ito, tulad ng itlog na yan. Pag binalatan mo, anong lalabas sa loob? Putit dilaw. Mga minamahal, kung nalinisan na kayo ng isip at ang puso nyo'y mayroon na ring kalinisan, tataglayin ninyo ang kalinisan na mula sa amang liwanag ang dulot. Sapagkat kailanman anumang tinik na pinagdaanan nyo, maaring tanggalin niya. Sapagkat siya ang buhay, hindi siya ang tinik ng inyong buhay. Kaya't ang sino mang taglay ay katotohanan, malilisya siya sa tinik at pait ng buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. At mabuti ba ang gawa nyo? Tulad ng mga ubas na ito. Ang ubas na puno, habang umaakit sa baging, umiipit ng umiipit. Siya'y magandang kapit. At kapag lumaganap na sa baging na yan ang kanyang mga sanga, yung baging niya, yung hindi namumunga, nililinisan, baka magsisibol at maging langkay. Kaya, sa duwat man ang pagbabat at paghihintay, nang masilayan ang bungang langkay-langkay, hindi bagat na siyahan ang napagal, at siya unang nais ng Ama, sa inyong kapagalan, masiyahan kayo't makinabang. Huwag panandalian lang, kundi buong buhay. At paano mo makikita ang lasa ng dalawa? Dahil berde ba siya, masasabi mong maasim? At dahil kulay kahil siya, masasabi mong matamis? Hindi pa rin. Hanggat di mo nananamnam, dili kaya'y titikman. Kaya't hindi sa panlabas na kaanyuan doon mo makikita ugali ng tao. Maliban ang amang lumilirip hanggang loob, sapagkat siyang nakatatarok sa damdamin ng sinuman. Mga minamahal, ano ang naging dahilan ng pagpapaalis sa paraiso? Walang dilit iba kundi ang puno ng ubas. Sabi nila'y mali. Tama. Maling-mali. Sapagkat puno ng mansanas. Bakit ginawa kong yaon ang una? Sapagkat kung papaano naman ang unang bahaging halaman ay nagmula sa taong natira, nang wasakin at ang daigdig ay mawala ang tao. Ang unang nagpasibol naman ay tao rin, ang pinagtanim ng Ama sa ubas. Hindi na siya mismo, kundi tao na, si Noe. Kung magkagayon, mga minamahal ko, ang unang tanim niya ay mansanas at wala pang ubas. Naging tanda ng kasalanan, kaya napalaya sa paraiso, pinalayas na lubusan. Subalit, dinatal naman ang takda na madasap ang tamis at sagumpol na bunga ng mga anak niyang makikipagtotoo at magiging tapat. Kaya't alin ang dapat niyong pamarisan? Ang unang bahagi o ang ikalawang bahagi ng yugto ng buhay ng tao? Ang unang bahagi ay nagkasala sa Ama, si Eva,
na pinagmula ng tao. At ang pangalawang bahagi ay binigayang tamis ang sagumpol na bunga sa mga anak ng amang tapat sa kanya. Kasalanan man ang nauna, ngunit nagbago't nagsisi sila. Tamis ng buhay ay lalasapin, kakamtin pa rin naman. Buhay ba ang Ama? Ang wika ng nag-ayos na alagad ni Constancia, habang inaayos ito, wala silang kabatira at kamalayan kung ano nga ang idaratal na mensahe. Subalit, ano nga bagang malay ni Constancia ang magbigay ng pahayag sa mga bagay na iyan? Maging siya, hindi niya rin mababatid kung ano ang kaukulan. Subalit, anong kathang isip ng tao na di batid ng Ama ito? Ngunit salita ko'y di kathang isip. Tumugon, tumupad, magpakatapat, tutuparin din ang dapat sa kanila'y tatanggapin at magaganap. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Anong silbi ng pagpapagal? Anong silbi ng pagpapakasakit? Anong silbi ng pagpupuya? Kung walang kakamtin. Ngunit, wala namang lumapit at sa Ama ay nangunyapit na hindi nagkaroon ng pakinabang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumasama ang usapan kapag ang isip ay litong-litot, gulong-gulo ang kausap. Subalit kay buti ng kahihinatnan kung kapwa sila may pangunawa. At yun ang dapat na matupad at maganap, kapwa kayo'y may unawa nang kayo'y makatanggap. Pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa inyong lahat na narito. Tayo nga po kayo, tayo, para magising ang diwa. Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Ipalakpak ang kamay upang kayo ay sumigla. Bawat isip niyong mali ay itapon at ilagak na kay Satanas nyo na ibigay. At ang Ama na ang sa inyo'y tanggapin. Siya'y manahan at huwag nang maparam. Sa buong buhay siya ay mangibabaw, upang kayong lahat ay masyahan. Gawin ninyong marapat na siya ang tanggapin sa isip at inyong damdamin. Pangibabawin kayo ng tuwiran. Halina kayo mga minamahal, paghahari ng amay kamtin. Bawat gawa niyong mainam, gantihan niyang tuwiran. Agkat siya'y tunay na buhay, di mapaparam, hindi mamamatay. Halina kayo't kamting tuwiran. Aalayan niya kayo ng kasiyahan. Buhay po ba ang Diyos? Nako, naantok na po ba kayo? Pati sila, tingnan nyo nga yung mga bata, buti pa sila, no? Buhay na buhay pa ang diwa. Nako, may isang dumulog. Bakit po kaya ring anak ko iyak ng iyak? Namumuyat sa gabi. Ay sadyang mayroong taong ganun. Sa bata pa lang perhisyo na eka. Ba hindi po perhisyo ang tawag doon? Pagbabata. Pagbabata. Sapagkat pag perhisyo, di mo siya mahal. Kapag may binabata ka sa minamahal mo, tanda ng pagmamahal yon. Ngunit kapag sinabi mong perhisyo, wala kang pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya tandaan ninyo,
Huwag niyong sasambitin sa mga minamahal niyo yung perhisyo ka sa buhay ko. Sapagkat kung mahal mo, hindi mo sasabihin yon. Kaya kapag sinabi mong perhisyo ka sa buhay ko, hindi mo minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Kanino lamang sinasabi yon? Kanino lamang sinasabi yon? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, baka kasama. Kanino dapat sabihin yon? Oh, alam nyo palang perhisyo sa buhay nyo, ba't tinatanggap? Ano po? Tatandaan nyo po, kailanman ay huwag niyong sasabihin sa inyong mga minamahal ang perhisyo ka sa buhay ko. Ngunit tingnan nyo nga sa katabi nyo. Sabihin nyo'y ano? Hindi nyo makikita sa katabi nyo. Tingnan nyo sa sarili nyo. Sabihin nyo, perhisyo ka sa buhay ko. Ayaw nila sabihin. Wala po bang namemerhisyo sa inyo ngayon? Ba't po parang tulog kayo? Buhay po ba ang Diyos? Sa makatwid. Sabihin mo, hoy, antok! Perhisyo ka! Sa oras na ito. Hindi ang Ama ang naghahari sa akin ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anong sasabihin mo? Hoy, tulog. Mamaya ka na bumalik. Pagkatapos ko dito, daluyan mo na ako ng antok. At pagkatapos, ako'y pahimbingin mo. Nang sa gayon pagmulat ng mata ko, masiglat malakas ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila. O sige nga po, itaas nyo nga ipaan nyo. Kaliwat kanan, kaliwat kanan, kaliwat kanan, kaliwat kanan. Ayan. Nagsabi, ang pagbabasketball daw ay exercise para hindi mag-alta presyon. Ang sambit ko naman pong sinagot, oo, tama nga kako anak. Exercise yan. Pero hindi pang-control ng alta presyon. Sapagkat, ang tunay na makakakontrol dyan, kapayapaan, kagalakan, at panalangin. Nag-usap kami ng umaga, nung gabi may inalta presyon sa basketball. At namatay na sa patnubay ng Ama. Ayun, nakahiga siya. Paano sasabihin niya yun yung exercise yan? Ano ang tunay na exercise ng buhay? Ano ang tunay na paglapit ng kalusugan sa iyong katawan? Hindi dapat ang tamad. Hindi dapat ang manhid. Hindi dapat ang nakatungak-ngak. Ngunit, huwag mong maging dahilan ang exercise ay pampahaba ng buhay. Sapagkat, gaano mang exercise ang gawin mo araw-araw, kung ang kaluluwa mo'y mahina, mahina rin ang iyong pananalig. Mahina rin ang iyong pananampalataya at mahina rin ang iyong espiritu. Kaya't gaano ka man mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga, pagkatapos nagalit ka, kasabay ng pagod ka sa pag-exercise. Patay! Subalit, nagre-relax ka at nag-exercise ka, kasama mo at kapiling mo ang galak, liwanag ng isip, payapang kaisipan, sa kabila ng mga pagdalisay na dinaranas mo, nandun pa rin ang mabuti mong pag-iisip, nandun pa rin ang maganda mong kalooban, kailan may di mo daranasin ang tigwak na tibag. Upo na po kayo. Dahil sa'yo, narito ako,
Dahil sa'yo, nakatupad ako. Dahil sa'yo, nadama ang ligaya. Dahil sa'yo, Ama, may buhay ako. Dahil sa'yo, nais kong tumugon. Dahil sa'yo, nais kong makatupad sa iyong kaukulan, sa iyong kabutihan, sa iyong taglay na kabanalan, upang ako'y masyahan sa dulot mo. Nagalak sa puso ko, sa dulot mo, payapang isipan bawat araw. Walang nasa kong tupdin, kundi ikaw ay aking gawing tunay kong sandigan. Dahil sa'yo, walang mamimithi ako, kundi mabuti. Kung ika'y mananahan sa isip at damdamin ko, kung paghaharian mo, malulubos ang galak ko. Dahil sa'yo, Ama ko, dahil sa'yo, natuto ako. Masasambit niyo po ito. Maaawit niyo sa Ama. At kahit sabihin niyong sintonado ako, nalulugod pa rin siyang makinig kung gayon ang sinasabi niyo. Sapagkat walang sintonadong boses sa Kanya ang ugali ang sintonado. Buhay ba ang Ama? Kaya, habang pinupuri mo siya at pinasasalamatan sa tinig mong inaari mong binigay at bahala na siya kung ano ang luluwal, malulugod siyang nakikinig sa matapat na pinagmulan ng damdamin. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, masaya nga po ba kayo ngayon? Maligaya nga po ba kayo ngayon? Amen silang lahat. Tingnan ko nga yung mga mata nyo kung amen. Amen! 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 Sabi ng mata, amen. Buhay po ba ang Diyos? Sabagay po, hindi kayo masisisi, ano? Dahil talagang oras na ng pagtulog yan eh. Ano po? Pero alam nyo po, merong hindi pa natutulog sa oras na yan. Sinong mga yon? Sino po? Sino po yung mga yon? Ang Diyos Ama at yung kalaban. Sino po? Eh kayo, kanino kaya kayo ngayon? Sa kalaban o sa Diyos Ama? Buhay po ba ang Diyos? At kapag sa oras na ito, merong hindi tulog na nagpupuri sa Kanya, nagpapasalamat, nananalangin, eh siya yun, kasama niya. Subalit sa oras na ito, nando sila, kumukuti-kutitap. Nasaan sila? Kanino sila? Huwag na natin pakialaman sila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Sabi nung isa, mahiyain po ako, hindi po ako makatindig. Eh, ba't ka ba titindig? Para magtalumpati ka sa sarili mo? O para ihayag mo ang Diyos, Ama? Kung magkagayon, ang wika niya, pagtindig mo't ako'y ako,
ang sa isip damdamin mo, wala kang dapat kahiyaan. Bubulagin kong yung mata sa pananaw mo, sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, katatakhan ka ngayon, mahihiyain yung bata na yan ba't nagagawa niya ngayon ng ganyan? Yung bata na yan kay, hindi ko pa nakitang nagsalita sa maraming tao, ba't ngayon kay hindi na ganon? Yaon ang pagbabago. Kaya't napapatotohanan ng Ama, kapag kumilos siya, nababago niya ang sinumang anak niya. Huwag lang ang pagbabago mo'y patungo sa masama pa. Ay hindi kanya ito. Ngunit kapag ang pagbabago mo'y masama ka't nabago, naging mabuti ka, siya yaon. Kaya anong dapat na makita sa pagbabago? Na iba ka na. Aba, naiba na si Petra. Aba, naiba na si Petro. Aba, naiba na si Juana. Anong pagkakaiba? Abay, dati kay hindi pala mura, ngayon sumobra ng pagmumura. Hindi tamang pagbabago yan. Ngunit, yung sinasabing, dati kay palamura, ngayon mapaka gandang mangusap siya. Tingnan nga ninyo po yung katabi nyo. Tanungin nga ninyo, mapagmura ka ba dati? Naku, baka magalit siya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, may narinigan akong matanda. Ang sabi niya ay, PI ka nga ng bata ka, anak. Ay, Diyos ko po, ako patawarin po kayo. Ay, pang matamis ko lang kayo. Ay, ganun po ba? Sabi ko, ibig sabihin ay pang matamis mo lang pala yan. Iba yung pang matamis nila, no? Kumbaga sa matamis ay pang mapait yun. Sa pandinig ng Ama ay di ka tama-tama sa kanyang panlasa. Buhay ba ang Ama? Ngunit, may nagsabi naman, ay, Diyos kong bata ka, o bakit po, paano naman po siya? Abay, kanina ko pa inuutusan, hindi na nagbago. Hindi na sumunod. Ay, ba't sinama mo pa ang Diyos? Diyos ko, ang bata ka. Diyos ba yung bata na yon? Sabi niya, Diyos kong bata ka. Ang tao nga naman, hindi nagninilay sa sinasabi. Pag-aaralan nga po ninyo yung sinabi, Diyos kong bata ka. Diyos mo ba yung bata na yon? Po, yung ba ang Diyos mo? Oh, may natama ngayon, ano po? Diyos kong bata ka, hindi ka na nagbago. Ba't pagbabaguhin mo ang Diyos? At paano mong naging Diyos ang batang iyan? Mga minamahal, kung minsan ang tao'y makapagsalita lang, kung minsan ang tao'y masabi lang ang kanyang sasabihin, ngunit hindi pinagninilayan. Kaya kung minsan, doon sa sinabi niya, doon siya nahuhuli sa mali niya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sulong nga, pag-aralan nyo. Ano bang maloy doon? Yung hindi nakakaunawa. Ano ba ang mali doon? Yung walang pangunawa. Subalit pag-aralan mo, Diyos kong bata ka! Ba't mo naging Diyos ang batang iyan? Hindi ka na nagbago. Ba't pagbabaguhin mo ang Diyos mo? Sa makatwid, ang Diyos ay walang pagbabago at di na magbabago. Ikaw tao ang magbago. At huwag mong tatawaging Diyos ang kahit na sino, kundi isang Diyos ang tawagin mo. Yaon na yung Diyos mong totoo at Diyos na buhay kahit kanino. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang tao ay tao at ang tao ay tinuturuan at ang magtuturo ay hindi tao. Ngunit, paano mo masasabing hindi taong nagtuturo, tao nga ang kaharap mo? Kaya mga mahal, napakahirap turuan ng tao ng kapwa-tao sapagkat tao nga. Ngunit, ang mga may pandama at mga may karunungan at kaalaman, tao man ang kanilang kaharap at kausap, napapaniwalaan nila kung batid nilang tama at tumpak ang salita. Sapagkat binigyan ng talino ang tao pang magsuri,
Binigyan ng pandama ang tao pang dumama. Binigyan ng pagbubulay, pagninilay upang makaunawa sa tama at tumpak. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kumbaga sa oras ng dilubyo, sa antok yan. Ano po? Sabihin nyo nga po sa mata nyo, mata, pinipigilan kita. Kanina po, sabi ko, para namang unfair. Sila po'y puyat, ako'y nakahiga rito. Anak, hindi ka naman natutulog, kaya wala kang naiba. Ang pagkakaiba, ikay naririto, ako kaniig mo, at sila ay naghihintay sa'yo. Ngunit kung ikaw ang hihintayin nila, at di ako, walang kwenta. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O, sino ang hinintay nyo? Si Constancia. Kaya walang kwenta. Kung ang hinintay nyo, yung suma sa inyo at suma sa kanya, ay may kabuluhan ang inyong pagbabata. Buhay ba ang Ama? Kaya ang nakipagtipan sa una pa lamang at nakikipagtipan ngayon at makikipagtipan kahit kailan ang siyang inyong hinintay at inyong ang hinihintay, sigurado may mapapala kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, buhay nga po ba kayo? Sapagkat ang mga patay ay di makasasamba sa Ama at ayaw niyang sumamba ang patay ang damdamin, kundi ang mga buhay ang kalooban. Tingnan nyo nga po kung buhay ang damdamin nyo. Hinga malalim. Sino nararamdaman ng puso nyo? Si Ama o si Petra? Sino nararamdaman nyo? Ulitin nyo. Si Ama o si Petra? Sino kaya kayang Petra? Halimbawa lang po yaon. Isa pa. Sino nararamdaman nyo? Si Petra o si Ama? Si Ama. Ah, marunong. Sino nararamdaman nyo? Si Ama o si Petra? Si Petra o si Ama? Aba, huminga pa kayo. Oh, sino naramdaman nyo? Si Petra, si Ama? Talagang si Ama. Sabihin nyo nga, Amen. Parang mahina. Mahina pa rin. Sa lakas na yan ay mahina para sa inyong dami na yan. Hindi na kailangan. Pahinaan ang pahina. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ang gutom ng tiyan ay sa katauhan. Ang gutom na hindi nakakapagsabi ay sa kaluluwa. Kaya tanungin nyo rin ang kaluluwa nyo, baka gutom na gutom. At wag lamang ang pakinggan nyo'y sikmura nyo tiyan, sapagkat ang sikmura at tiyan ay makapagpapadama sa inyo, ngunit ang inyong kaluluwa, kailanman ay hindi ito. Kaya't siyang lagi nyong alalahanin, yamang hindi siya makapangusap sa inyo, upang sa gayon kapag naalala mong pakainin ng tiyan mo, ay maalala mo rin pakainin ng kaluluwa mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ano naman ang pagkain ng iyong tiyan? Marami. Ano ang pagkain ng iyong kaluluwa? Isa lamang. Ano ang pagkain niya? Banal na salita. Kaya isa lamang, ngunit maraming kahulugan. Isang salita, isang gawa. Yaon ay gusto ng Ama na yun ang makita at makilala ninyo. Ang salita niyang maraming gawa. Salitang nagbibigay buhay, salitang nagbibigay sigla, salitang nagbibigay lakas, salitang nagbibigay kapayapaan, salitang nagbibigay ng kagalakan, salitang nagbibigay ng pag-unlad, ng pangunawa. At marami pa nakasunod na salitang nagbibigay buhay. Mga mahal, buhay na ba kayo? Aba, patay po ba kami kanina? Ba't po sumagot kayo? Gayon pala. Di sana po hindi kayo sumagot.
Yan ang tao. Kung minsan sasagot sa tinanong, hindi mo na nilime. Sabi, kumain ka na ba? Eh, hindi pa. Kumain ka na ba, Eka? Oo, nahihiya pala. Ang minamahal, kung minsan, sa hiya ng tao, gutom na sasabihin, hindi pa. Ah, oo. Ngunit kung minsan naman yung walang hiya, busog na, kumain ka na ba? Hindi pa, Eka. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang walang hiya, matakaw, gahaman. Ang mahiyain, marunong magtimpe. Buhay ba nga ba? Mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Ngunit, kailangan ng kahihiyan at walang hiya at marunong mahiya ay nililimi rin. Sapagkat ang tao, kung minsan mahiyain lang magsalita, walang hiya naman pala. Kung minsan mahiya lang nang hihingi, pero walang hiya rin pala. Kung minsan mahiyang magsalita, manghingi, walang hiya pala. Ngunit kung minsan, mapanghingi siya at mapagsalita, ngunit mabuti pala. Mga minamahal, ang amay salita ng salita sa lupa na hindi ninyo nakikita. Ngunit, mabuti siya at mapagmahal pa. Kaya't kung pakikinggan nyo siya at di lamang ang pakikinggan nyo yung sarili ninyo, ang kayo'y humingi, ang kayo'y manghingi, tuwiran niyang magagawang sa tuwin ay kayo'y aliwin. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Tandaan po ninyo, walang silbi ang kapagalan pagpupuyat kung hindi ninyo ninamnam at wala kayong tinanggap. Kaya't kailangan numamnam kayo't nakatanggap upang ang puyat ninyong ginawa ay may pakinabang. Sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Totoong totoo, tapat at buhay siya. Dahil minsan po ay nagtanong ako, Panginoon, sa unang tipan, ang kaganapan, maraming pinapatay. Sa bagong tipan, ayaw mong mamatay ang sinuman at binibigyan mo ng buhay. Anak, yaon ang patotoo. Ang mga ninuno ninyo inalis siya sa akin ang tuntunin, at sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Ngunit hindi ibig sabihin ngayong panahon ninyo'y nasa harapan kayo ng rebulto'y sinasamba nyo'y rebulto. Sapagkat sa panahon ng aking anak na si Jesucristo, nailathala ang kanyang pagkatao at naging katawang tao siya. Kaya't ang sino mang gumunta sa kanyang pagkatao'y magugunita ako kung papaano siya'y nagligtas, ako'y magliligtas. Sa gayon, anak, ang dalawang tipan na ito, kung di mawawawaan ng tao, tunay na malilis siya, matatakot, dili kaya'y magagalit. Sapagkat, gayon pala ang ama, papatay ng papatay, tulad ng panahon ni David. Pinagtiwalaan na patayin si Goliath. At sa panahon naman ng Kristo, pinatay ang damdamin ng tao para magsibulan ang damdaming mula sa Ama at makapanahan sa damdaming totoo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, kung paano si Goliath ay pinatay sa sentro, isang bato, mapapatay din ng Ama ang isip at damdaming mali ng tao sa iisang kataga niya. Yaon ay ang sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat kapag sumasayo ang kapayapaan, wala kang duming isip, wala kang masamang loob. Sapagkat payapa ang isip mo. Nasa kalooban ka't biyaya ng Ama. Kaya't ang nais niya sa tunay, sumasataw ang kapayapaan upang ang kagalakan, kasiyahan at pagmamahal ay sumakanya rin. Kaya't sumasa inyo ba ang pagmamahala?
mahina. Mahina. Kung magkagayon, ang may kagalit, bukas ng umaga, batiin na. Hindi po ako makakagising ng maaga at puyat ako. Nangatwira ng di totoo. Subalit ang nasa katotohanan, bakit nga ba hindi ko magawa? Alang-alang sa iyo, Ama, gagawin ko. Pag nagawa niyo naman yan, siguradong may gagawin din ang Ama sa inyo. Buhay bang Ama? Sapagkat ang mahirap para sa inyo ay ginawa niyo alang-alang sa Kanya, kaya't ang magagawa niya higit na masigit pa sa ginawa niyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil totoo, tapat siya, kahit naman umagahin tayo, pantay na rin naman eh. Sapagkat kapag umaga tayo, sigurado mayroong walang nakatanggap. Ngunit kapag kayo'y uuwi na ngayon at nakakilala kayo at nakaunawa, sigurado may dala-dala kayong uuwi. Kaya lang kung tulog pa rin ang diwa nyo, wala pa rin kayong iuwi. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga mahal. Gusto nyo bang matulad sa rosas na ito? Nagsimula sa tinik, hanggang pinigtas may tinik. Aba, pag kayo ay nagsimula sa tinik hanggang namatay may tinik, saan kaya kayo tutungo? Sa tinik ng buhay. Kaya, kung may tinik, alisin na. At mamuhay kang walang tinik sa puso mo. Buhay ba nga ma? Baka abutan ka ng taglagas ang tinik din nalaga sa'yo. Para ka lamang hambing sa bulaklak, ang petals ay nalalaglag, ang natitiray tangkay, nalagagas ng lahat ang iyong lakas, ang liwanag ng mata mo, ang liwanag ng pangunawa mo, ang lakas ng tenga mo, ang lakas ng panlasa mo, ang bibig mong nalala sa pangsarap, hindi ka pa rin nagbabago. Patay kang bata ka. Matitira sa iyo'y buto. Pag namatay ka, lasog-lasog na, hiwa-hiwalay pa, at nakamtan mo'y perhisyo ng iyong kaluluwa. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Gusto mo bang maging ganito? Nangalagas ka'y wala kang kwenta. Kailangan magkaroong kabuluhan ang buhay mo tao. Nang sa gayon, nakinabang ka na ng buhay ka, makikinabang ka pa, patay ka na. Yaon ay ang kaluluwa mong pakinabang ay ginawa ng Ama. Sumay niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Tandaan ninyo, makapag-aakay ba ang isang bulag? Kung kapwa sila bulag at lalakad sila sa dilim, wala silang nakikita, babanggain sila, di nila alam. Ngunit kapag may liwanag ang isa, kapag mababangga na ihahatakin niya at sasabihin niya, dito ka, wala man siyang nakikita, ang nakakakita yaong kasama niya, may lilisya pa rin sila sa kapangakan dahil sila'y may kasama. Yaong liwanag ng isang taga-akay niya. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, magliwanag kayong lahat upang makita ninyo ang kabutihan ng Ama, ang kagandahang loob niya, ang mabubuting ginawa niya, wag yaong mga maling nagaganap sa buhay niyo. Nang hindi kayo nagkakarong sakit ng loob, tinik sa dibdib, masdan ninyo ang buhay na pahiram at nang pakinabangan nyo ang buhay na ito na may ginhawa sa kalooban. Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Halina, halina, halina kayo
namnaming ganap mga tinuran ko. Bawat salita'y tumimo sa inyo, sa isip ay maikintal ganap ito. Halina kayo mga minamahal. Magtibay na tuwiran, amay kamting sa inyong buhay. Pananalig nyo ay mga buhay, pagtitiwalay maging matapat. Manampalataya kayong ganap, sisibol ang liwanag. Kayo'y mga anak niya, na handa niyang alayan ng tunay na kabutihan, ng tapat na kalooban. Walang hindi siya may bibigay, walang hindi siya ibibigay. Sa ikabubuti nyo, handa siyang mag-alay. Kaya kayo'y maging ganap, sa Ama ay tumanggap. Liwanag ay maghari na, huwag dilim ng isipan, upang kayo'y masisiyahan sa bawat gawang mainam. Gawa ninyo'y itumpak na, itama nyo habang may liwanag na nasisilayan inyong mga mata. Baka maliwanag ngayon ang mata mo, bukas di mo alam. Lumabo, pati isip mo'y malabo. Patay! Sayang ang panalangin, sayang ang pagluhod, sayang ang ilang beses magrosaryo, sayang ang ilang beses magsimba. Kaya gawin na, liwanag ay kamtin, makalalaya ka. Sa isip mo'y gawin manahang tuwiran, Ama ang sa'yo'y ikintay na tuwiran. Puso mong baton, magiging malambot na. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tumainyong kapayapaan, magpakailanman. Tayo na sa antipolo. Mga lagad, Caps, pwede po ba kayong mahiram? Nasaan ang basket? Basket. Kaganda naman ang bulaklak na yan, anak. Basket para sa mga pahiram po ng basket. Halina kayo dito. Yan, 5 cups, 5 alagad. Oh. Alagad. Bibit-bitin nyo rin ba yung angel? Bit-bitin yung angel. Yung matibay-tibay ang tuhod, yung magbit-bit nito. Yan. Bakit akong pumipigtas, sa inyo'y nagbibigay, at tuwirang sa inyo'y aking alulay, upang sa kisang bitin, Ama ang nagtanim, anak naman ang makikinabang. Yaon ang katotohanan, aking mga mahal. Magnilaya, kayo ay mag-ulay. Sino ang tatanggap? Sinong makikinabang sa mabuting gawa ng Amang mahal?
gawin upang ito'y matupad. Patuloy niyong ama'y hanapin, makikinabang kayo sa di niyo pinagpagala. Aani kayo sa di niyo tinanim, amang magbibigay sa inyo'y mag-aalay. Tuwirang kayo'y masisiyahan. Kung nagpagal kayo, pinagpagalan nyo, hindi ninyo lubos pinakinabangan. Nahirapan ang katawan, kayo ay nasaktan, nang hinayang sa inyong kapagalan. Huwag ninyo itong gawin kailan pa man, kundi patuloy niyong asamin. Ano man ang nawala, may magbabalik pa rin, at sa inyo'y magiging kapakinabangan. Sa bawat araw, magnamnam kayong ganap, tuwiran niyong makikita. Marapat na buhay, tama at tumpak, sama ninyo ganap na ilakap. Ang bawat araw na sa inyo'y pagtupad, ang bawat araw na sa inyo'y pagganap. Siya ang gaganti, siyang maghahandog ng higit sa inyong kapagalan. Kaya't patuloy nyo ihayot ilaganap, ibahagi nyong ganap sa inyong kapwa. Biyaya't pagpapala na tunay na mainam, gawin ninyong pakinabang na lahat. Ano man ang sa inyo ay tinanggap, kung sa isip at kalooban nyo'y ganap, Ama maglalaga ng higit sa sapat, upang higit pang kayo'y maunlad. Kanyang mapaunlad, karampot na hinawakan, malasap ninyong sarap at tamis. Pakinabang nyo'y ganap, kung Ama ang mag-aalay, sa puso nyo kayo'y magaganap. Tuwiran kong sa inyo'y nilalaga, ang tapat sa inyo at marapat. Kaya't inyong gawin, kayo rin maging tapat. Uunlad kayong ganap sa pangunawa at galak. Ang may pandinig ay nakarinig. Maaari kayong mag-ulit-ulit na tumanggap. Yaon ang patotoo. May tinanggap na ba kayo? Maaari pa rin kayong makatanggap, sapagkat walang puknat, walang tugot ang paglalahad ng Ama sa lahat. Kaya't patuloy gawin, sa may manalig, sa may umasa, tatanggap kayong lahat ng kanyang marapat na sa inyo'y ilalaga. Kung inyong pagninilaya
itong aking ginagawa. Patuloy lamang akong pumipigta, dampot ng dampot sa nasa kong ilaga, at sa tawa'y tuwirang iyanay, yaon ang totoo pag nilayan ninyo. Gayon ang Ama sa buhay ng tao, patuloy na nagbibigay, patuloy na nag-aalay, walang pupas, walang maliw ito. Sa bawat maghapon, maging sa magdamag, may alay siya sa lahat. O taong aking mga mahal, magnilay kayo at magbulay, walang bago sa lahat ng aking ginagawa, pagkat noon, ngayon at kailanman, gagawin ito ng Ama sa inyo, ang kayo'y makinabang sa mga bunga na kanyang tinanim, at sa inyo'y kanyang alay, upang lahat kayo'y makinabang. O taong aking mga mahal, magnilay kayo at magbulay, magtantong tuwirang, magnasang lubusan, Ama sa inyo, magdulot ng mainam, upang lahat kayo makakamtan. Mata mo ninyong ganap kanyang alay, ang may pandinig ay nakarinig na tuwirang, pagkat may buhay magpakailanman. Dong, pamigay nyo ng pamigay. Doble-doble man yaan. Bakit hinuli ko ang dalawang piling? Sa ilalim ay may nag-iisa. Anong ibig ko iturang sa inyo? Kung ang piling ng puso nyo't isip ay Ama, di kailan kayo mawawalay sa kanyang panlasa, at di matitibag puso nyong taglay, pagkat siyang inyong pangahawakan sa damdamin nyo't kalooban.
Yan ang pawang totoo, mga minamahal ko. At bakit naman panghuli ay ubas na naturingan ito? Ito ang layon kong ituran sa inyo. Sino ang nagpagal ng bata at naghintay na di makikinabang sa mabuti at kainaman? Tamis ng bunga, handog ng Ama, at kailanman ay di mawawala ito. Aka na, isa pa. At bakit naman ginawa ko rin ito? Ang saging na nasa puno at nasa dulo ay aking pinagsama, yaan ang totoo. Kayo'y punla ng Ama sa lupa at sa dako roon, kayo'y hinihintay na makapiling niya. Malasap ninyo ang bunga na mula sa Kanya, tamis na walang kapantay, magpakailanman. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo'y kagalakan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ay, purihin, purihin, purihin ang Ama, nangalagas ng kanyang bunga, subalit may nakatira pa. Ano ang ibig sabihin niyon, mga minamahal ko? Pigtasin man ng lahat ng kapwa nyo ang nasa inyo, may nakalaan pa rin ang Ama para sa mabubuting anak niya. Buhay bang Ama? Kaya wag matakot kayo kung anong ginagawa ng kapwa nyo tao. Ang mahalaga, ang tunay na mahalaga, sa may tapat at totoo kayo, may nakahanda pa rin siya para kayo'y aliwin, pagalakin, masyahan, gabayan, patnubayan, at di pabayaan buong buhay. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, magsihayo kayong may kasiyahan, liwanag sa inyo'y mabuhay, at wag nang ito ay mamatay, sa inyong katauhay maging silbing tanglaw, upang makatahak kayong matwid sa kaukulan, na maang sa inyo ay kinamtan. Kayo ay may hawak na buhay, taglay ninyo't Ama ang tunay na manghahawakan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Ay, sa inyo pong lahat, magandang umaga sa madaling araw na ito. Di pa naman masyadong madaling araw, ano? Kaya, kayo po ba ay nasiyahan? Masaya po ba ang puso nyo? Sa bagay po, hindi ko yan kayang pasukin at madadama. Ngunit ang Ama, nalirip niya na, napasok pa, natarok na, ng tarok, natarok pa. Kaya po, sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pagbabata
sa inyong paghihintay, sa inyong pagpupuyat, sa inyong pakikiisa, sa inyong pagsuporta sa ating gawain at sa kalooban ng Ama, kayo'y pumarito at kayong naririto naway makinabang naganap sa Kanya. Alam niyo po, yung unang anibersaryo ng aking pagpuputi, wala rin po akong pinagsabihan noon. Subalit nagulat na lamang dahil may hinahanda palang pagdiriwang. At yun po ang aking napapatotohanan sa Ama. Yaong pagpapagalak niya at pagpapadama ng paglingap na hindi man siya bumababa at hindi man siya mismo ang sa akin humahagkan, na hindi man siya mismo ang sa akin gumagawad ng pagmamahal na sasabing mahal kita, ngunit ang kanyang espiritu ang nagpapatupad para sa kanyang mga anak na ako ay handugan at mahalin at suportahan. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat kung nakipagtotoo po kayo sa akin, Ama na nakabatid. Kung di man kayo totoo sa akin, siya rin ang nakababatid. Kung tapat po kayo sa akin, siyang nakakaalam. Kung hindi man kayo tapat sa akin, siya rin ang nakabatid at nakaalam. Ang mahalaga po, nakipagtotoo ako sa inyong lahat. Ang mahalaga po, tapat kong inandog, inyalay ang sarili ko sa araw at oras ng kahapon, ngayon, at sa susunod pang mga araw. Ang bawat araw po ay dapat nating pakipagtotohanan ang ating paghahandog, sapagkat anong silbi, ano ang kabuluhan. Kung tayo maghahandog man ng sarili, hindi pala totoo. Kaya't ang nais ng Ama, tayong lahat makipagtotoo sa kapwa-tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat muli. Tayo na sa antipolo ng makatulog na kayo. Buhay po ba ang Diyos? May bukas